karon nga section is very strange. Tungod kay it is an almost total repetition of section of Teruma Antik-Zavi. At total repetition. Sa ato pa, kung unsa ang gisgutan sa Teruma, nga gipadayon dito sa Titsabi, halos ang tanang nahisgutan sa duha ka parsya is maura ning gitawag og parsya Bayakhel. Bayakhel. So, atong hisgutan ang parsya Bayakhel. Detailing nga naghisgot sa detalye the complicated commandment, may tungod sa gitawag og komplikado nga commandment, tungod kay lisod ni siya nga parsya, kung giunsa paghimo ang tabernacle ni Hashem in all its detail, sa tanan nila nga detalye. So the only difference kay kanigong Teruma Titsabi, girepit ra ni siya sa parsya Bayakhel. Unya gitiwas pud pag-repeat dito sa parsya Pikudi. Sa ato pa upat ni siya ka parsya nga naghisgot mahitungod sa Teruma sa donation, kung giunsa pagpangayo nila donation o giunsa nila pagbuhat ang kanang gitawag og Mishkan, garments of the Kuhin, kanang tabil sa kanang gitawag og Mishkan, og mga materyales sa Mishkan. So upat ka parsya, Teruma, Titsabi, Bayakhel, og Pikudi. So after ani, expected nato na siya nga, sumala na sa akong na post, nga duha ka parsya nga tong kuhaon ron tungod kay kini nga mga parsya mugbo ra man gud ni siya. Mugbo sa rason nga dili nato isa-isahon kung giunsa paghimo ang templo tungod kay wala na use sa tuwa. Pero kinahanglan na nako siya hisgutan para makumpleto gyud ang parsya nga naa sa online. Hisgutan nato in a stewardship type sa paghisgot. So dili ta dito kung giunsa paghimo, kung dili unsay relasyon ani sa mga tao nga naa sa gawas. So kini nga parsya karon Teruma Titsabi nga giusab paghisgot, ang kalainan ani siya karon nga parsya Bayakhel. Ang diferensya lang nila is tungod sa word nga vayaas. Literally, it was done. Ang diferensya sa duha ka parsya Teruma ug Titsabi is ang word nga vayaas kay almost perfectly nga gihisgutan lagbalik ang parsya Teruma ug Titsabi, ani nga parsya nga Bayakhel. So nakadiferensya lang aning Bayakhel kay tungod kay dunay nadungag sa gitawag og vayaas. It was done. Sa ato pa, sa kada hisgot, giingon po dito sa parsya Bayakhel, sa section sa Bayakhel nga kini na humana. So the word kini na humana is added to each detail. Sa kada detail nga gisgutan sa Teruma ug sa Titsabi, gidungag ang vayaas. Kay gidungag ang vayaas. Then ang meaning it was done. Is added to each detail, meaning that was commanded earlier but now actually done. Nga sa kanaadto gisugo lang, pero karon ani nga parsya is nahumana. Ang gisugo sa mga gawom kung unsaon or giunsa paghimo ang Mishkan o ang halaran, kining parsya is naghisgot nga humana. Pero kung atong lang taon maayo, this could have been accomplished in one sentence. Pwede man na siya isulti lang sa usa ka sentence. Nga nahumana ni that Hashem commanded in the construction of the temple was done. Why is it necessary to use 4 parsya aron lang mahisgutan nga ang tabernacle gitrabaho niya na humana? Nga pwede man ta na siya kausahon og istorya sa makagahom. Why did Hashem add 2 entire chapter? Unsay gidungag? Bayakhel o Pikudi. Kay gisgutan man na sa katong kuan ganina. Teruma o Titsabi. Gisgutan man na, pero ano kailangan naman po another 2 parsya. Kaya kinahanglan pa man siya 2 parsya aron lang sigutan nga nahumana. So, why did Hashem add 2 entire chapter repeating thousands of words when it was just 10? Ano kailangan man?
So, kung tanang na tumayo, ang Torah is a book of instruction. It is instruction. Kung na siya kanang giya na siya sa kada panahon sa kinabuhi sa tao. So, naa na siya diha. So, ang titsabi, ang tiruma, titsabi, is instruction na siya giunsa, pahibalo lang pag-abot sa bayakhel ug sa pikudi nga nahumana. Ug ato nakita aron diha tungod ana upat ka parsya nga ang Torah di ay is just an instruction. Instruction lang. O gipahibalo ni Hashem nga ang iyang instruction to the people of Israel is natapos gyud perfectly. So masabtan lang nato ni siya pinaagi sa kanang pagbalik sa mga kaagi sa mga Hudiyo 300 years ago. More than 300 years ago. Okay. So, balikan na to ni kaagi ni Rabbi Baal Shem Tov. Okay? So, si Rabbi Baal Shem Tov is doon na siya mga estudyante daghan. Tungod sa kadaghan niyang estudyante, daghan po ka siya matudlo nga mga great tzadikim sa iyahang mga estudyante. Mga bright people nga naasulod sa iyang mga estudyante. Unya, diha makita nato nga doon na yung mga inspired genius niya nga mga estudyante nga mailang nga mga dagko kayo. Pero ningon ang Torah, evil impulse, kung greater ka, you are known as greater person, your evil impulse is also greater. So sa ako lang ginaingon kanunay sa mga kaigsunan nga, kini di ang tao nga taas og kahibalo, taas og pagtuo, taas pud na siya pagsulay. Mao gani ang mga tsadik, nagatambag yun na sa mga simple lang nga tao nga bisimple. Tinang always go into a mid path. Agi lang sa mid path. Dili kaayo righteous, dili ko dautan. Righteous siya, sa to panaay sa lagi nagmay, pero dili po kaayo righteous. Kaya nga naman, kay dako, the more dako kag pagtuo, the more nga dako ka og pagsulay. So, doon na estudyante si Rabbi Baal Shem Tov, nga ginganlan og Mordecai. So, Mordecai, despite his greatness, luyo sa iyang kahibalo, doon na siya'y powerful desire to become master of all things. Doon na siya desire ba nga masayod sa tanang butang tungod sa nakita niya nga nahimo siyang maalamon diha sa tiilan ni Baal Shem Tov. O gusto niyang i-develop nga kung pwede, mulabaw pa kang Rabbi Baal Shem Tov. He studies so much with a deep understanding in Torah, including Kabbalah. So, grabe ang iyang pagtuon. Gani, niabot pa sa punto nga, gusto pa siya gani nga, mahimong bright yung guys sa Torah, nga niabot sa punto nga, mura na siya og sorcerer dapit. Tungod sa rason sa iyang pangandoy sa kinabuhi nga, kung mahimo malabuan niya si Rabbi Baal Shem Tov, iyang labuan. Ug tuod man, sige siya tuon, tanaw sa mga estudyante sa iya, weird na kay siya, kay magyaw-yaw na lang siya. So daghan kay siya mga kuan nga mga kauban niya matingala bangon suntohan na ni nga mura magnaay sariling mundo. Tungod kay gina-memorize niya every detail og Torah. Hangtod ni abot siyang punto nga nagampo sila diha sulod sa sinagoga ni Rabbi Baal Shem Tov nga naa siya. Nagsigig ampo, nagsigi po siyag sabat, sige siyag sabat. Pero ang iyang hunahuna, layo kayo sa ginasulti niya. Tungod kay, nagsigi siya hunahuna, what more I can do? Unsay pwede na ko pambuhaton, nga ma-improve pa na ko, nga malabuan na ko si Rabbi Baal Shem Tov. Anang hunahuna ni Mordecai, moto siya, iyang gisulayan, pero always fail. Perminti yun siya pakyas, perminti, unsay nakulang na ko, nga naman kailangan mubuhat pa kong another way para gid makita gid mako kung di gyapon ni wala gyud bala gyud ko kung di pag di na ko malabon si Rabbi Baal Shem Tov ani. So dito sa sulod habang nagasige sila buhat og serbisyo sa sulod sa sinagog ni Rabbi Baal Shem Tov, siya bisan wala siyang hunahuna gipaningot siya dagko tungod sa kadako siyang plano. Dagko kasi singot moto nga di siya mahaluna. So man ay hindi taban ani. Hubo na iyang katong iyang kay nakablock man na sila.
Gubo niya. Mulang gyapon. Tanaw siya, what happened to you? Ana rabay balsin to. Init kayo rabay. Gubo lang ko. Padul ko sa bintana. Hangtod nga, niabot ang panahon nga, bisag kung saon niya, nagpatungod na siya sa bintana in which sa gawas is naga-snow na. Init lang gyapon, di ini mahimo. Kulang ang ventilation sa kuan na ni. Pero sige gyapon siya padayon. So, una-una, unsay paagi nga dili ma-fail ang ihang mga ginasulayan para matawag siya great pa bisan kang revival symptom. Mutong dili pwede. Amayo ani dito ko mag-perform sa gawas kay mingaw ako ra. Pero wala siya kabalo nga freezing area to. Ang iyahang temperature dito sa gawas is below 0. So tagal lang ka dito 5 minutes, wala na ice na imong dugo og gana. So mamatay ka. Muto nga dito wala gyapon, init lang gyapon bisag ay bugnaw pero taud-taud paningot gyapon siya. Muto na hitabo nga wa siya makontento nga naa siya sa gawas. Giligo pag yun niya ang snow sa iyang lawas para lang ma-relieve ang kanang gitawag og kainit nga gibati siyang lawas. Tuod man survival symptom na niid lang. Nagbantay ra pud kay basin mo niyang maunsa ba 5 minutes lang baya. Tuod man tan-aw niya wala gyud. Ligid-ligid ni siya sa snow. Hangtod ni abot ang panahon nga nagdilim na ang iyang pananaw. Ano mo kon anam nag-blurred ba? Siguro ang dugo ato murag aksyon nagka uga, aksyon nagka ice. So, pagka-aksyon og ice ana, nakakalit na siya mata igso. Nakakalit siya mata. Ug sa pagmata niya, doon na siya tigulang nga nakita. Usa ka tigulang nga farmer. Unya, ningon ang tigulang, oy, ay salamat na mata na ka dong. Sus, nakit-an ta ka dito sa gawas sa snow. Abi na kog patay na ka. Unya, gidala ta ka dire. Oh, salamat kay buhi ka. Abi ni mudong, duha na ka kasimana nga natulog. Duha na ka kasimana nga natulog. Nya, tingala siya, kinsa man ang tigulangan ni? Tanaw po siya sa sarili. Asa na ikunong? Unya na dong. Usa may imong gusto dong kanang lugaw o gusto ka na mukha og kanon? Usa pangalan nimo dong? Wala siya mutubag kay natingala siya unsa man ni? Payag unya. Wa mo kailaning tao. Nya, sige manong kuan lang ako lugaw lang sa ako . So mo to nga siging kaon, na-relieve siya. Hangtod wala gid siya kaila sa iyang ngalan. Mutong ginganlan na lang siya sikor. Yan sa karya. O gingan lang siya sa karya sa ato ang istorya karon. So pag hingalan sa iyang sa karya, ay ikaw na lang si Sakarya dong kay mandi ka kinumdum. Ya taga-asa man ka dong. Yung sabi ang ito ganing taon nga nakalimot man pud siya taga-asa siya. Sa laktong nga istorya, wa siya kay numdum siya kung galingon og taga-asa siya. Og ngadto nakita niya na arang-arang na siya. Nakita niya nga, uy. Wa mo koy buhaton ani tanaw-tanaw siya sa palibot. Tanaw ni nag-uma sila. Matangnog kabuo maka ko mag-umano unsa ka ko sa una masig mag-uuma ko. Tuod man nagtabang-tabang siya. Unya sa pagtabang-tabang niya murag paminaw sa tiguang murag ni asinso man ang ilahang pagpanguma nga nitabang-tabang na si Sakarya. Buutan nga si Sakarya ni. So, nitabang-tabang hangtod nga nagkaroon na siya sariling uma. Ang pikasyuta napalit na niya. Og nahimong inila ditong dapita si Sakarya. Kay murag nadato siya ba tungod sa iyang pagpangumaki kugihan man pud si Sakarya. Tuod man sa dihang dato na siya, dunay offer nga niabot sa iya nga gipadalagikan sa gobyerno. I offer you to become a soldier. Ana ang gobyerno mo tong pagkabalos tiguang gidasig siya sa tiguang. Dong Sakarya. Kanang hay labing maayo dong og magsundalo ka dong. Ayaw hutda imong kinabuhi diri sa bukid. Hutda imong kinabuhi diri sa bukid kay luoy kaayo bata pa ka, dako pa kayo kag ugma. So sulay po dong masundalo ka. Tuod man si Sakarya sa ato ang istorya, murag bitaw no sayang bitaw pud no. Wa ta kabalog kuan para makita pud nako kinsa ko. Tuod man nagsundalo siya, pa-enroll siya. Nagsugod siya karon og kanang usa lang pinakababa nga ranggo diri sa tuwa murag P1.
Hangtod nga nakasulbad siya daghang mga kaso, mga dagko nga kaso sa mga politiko nga corrupt. O daghang kay siya nahimo nga mga kaso hangtod ni Saka PO1, PO2, PO3 hangtod nahimo siyang lieutenant, hangtod nahimong kapitan. O hangtod nahimong major. Hangtod nahimo siyang sundalo. Nakita na lang niya iyang kaugalingon nga oy, general nako. Ana ang ihang kaagi. Nahimo na kong general. So, sa dito, sa general siya, pero nagkumbatant siya nga pagka-general kay hands-on manggod siya sa tanan niyang trabaho. Dili siya gusto nga general siya niya, maglingkod-lingkod lang. So, kumbatant siya. Uban siya sa gira, karon sulong sila sa laing nasod. Pagtanaw niyang lupig. Karon pagtiras kalaban na naamay ni buto sa kilid nila. Pagbuto sa kilid, anak, nakahinumduman siya. Na siya na hinumduman balay, na snow sa gawas, unya, sa sulod na ay mga nanimba. Ni ko naman, ni flash lang sa iyaha. Moto, ingon daw siya sa mga sundalo, atras. Ingon daw siya sa mga sundalo, atras. Pahuay sa tapuhay. Okay, pahuay mo isa ka oras kay gikan din magbaklay na tagtulo ka adlaw. Atong adtuon tong akong nakita nga balay. Paglabay mga pila ka oras yung mga sundalo, ang general good siya. Didaghan kay sa sundalo. Okay, sugod na tagbaklay. Sus bisan luyo sa katugnaw, sa kangit-ngit, pila ka adlaw, tulog ka adlaw siya nagbaktas. Hangtod ni abot siya. Sinyas niya siya, dito ka. Oh, kamo dito, libot. Ako diri tubangan. Dala rin siya pusil. Diri. Nalibutan nila ang balay. Tok-tok dahil niya. Abli, pultahan, abli. May tao. Abli, pultahan, abli. Wala gyapon. Paminaw ni na, may tao sa sulod niya. Anong dili man mo gawas? Abli, ibdili mo. Abli. Ako ning bumbahan ninyo balay. Tirahan ko niyo. M79. Muto nga, nainitindog sa sulod. Nabati niya, abli sa pultahan. Pag-abli, si Rabay Baal Shimtub. Pag-abli ni Rabay Baal Shimtub, oy! Mordecai! Dali! Mayo kayo nakaagwanta ka sa 5 minutes. Dali, suludong. Ana din si Sakaria. Mordecai, 5 minutes. Unsa ka wala ka kabalo? Tanawa ang mga sundalo na sa palibot. Gilibutan na sundalo. Unsay 5 minutes. Paglingi niya sa iyang likod, kaya wala man na siya nakitang sundalo. Tanaw din si Rabay Baal Shimtub. Wa may sundalo dong. So nakasabot si Rabay Baal Shimtub nga, kining tawhana si Mordecai, nag-hallucinate na ni siya tungod sa kabugnaw sa lugar. Okay? Nag-hallucinate siya, sa bagoy dili mag-hallucinate anang 5 minutos na ka dito hapit na ka mamatay gani. So, kung atong pangutanon og maayo nga atong kaugalingon, what if si Sakaria wala na makahinumdum kang Rabay Baal Shimtub og sa sinagog nga iyang gigikanan? Di ba maayo kay general man siya? Usa kay kinabuhi niya karon kung wala siya hinumdum? What if sad kung namatay siya nga naghuna-huna siya nga general siya? Di ba mas maayo? Kung kamoy pasultihon, doon na mo nga kinabuhi ngon anam, asinso na mo kinabuhi ninyo, anjet kalit lang nga nabalik ka sa imuhang pagkaikaw. Unsa may inyong pilion? Katong magpabilin ka nga mag-hallucinate o katong magpabilin ka sa reality? Unsa ang reality? What if it were possible to live a virtual life? What if ka nang magpuyo na lang ta sa ato ang mga pangandoy ba? Kay ang tanang nakita ni Mordecai sa iyahang huna-huna sulod sa 5 ka tuig kapin nga naghuna-huna siyang 5 ka tuig na ang nilabay is only a virtual life. Kanang huna-huna ra ito niya. Nga nilabay na siya 5 years pero 5 minutes pa di ay. So possible ba na siya nga dunay gitawag og virtual life to be hypnotized or be attached? Aron kanang ang experience nato nga matilawan sa atong kinabuhi is katong butang lang nga gusto nato mahitabo sa atong kinabuhi. Kaya dito sa iyahang hunahuna is nakuha niya ang iyahang pangandoy nga mahimo siyang dako sa mga tao.
So kung pwede pa lang ingon ato, kung tanaw na to maayo ang kinabuhi, everyone could be a movie star. Pwede man, mag-artista. Mahimo kang generals, mahimo kang kato, bilyonaryo, mahimo baka bisan hari. Ikaw magboto kung sa'y gusto nimo to be. So ang tanang tao could live in an imaginary years of pleasure with no disappointments. Wala di ta kadilaw ka ng mga pag-antos ba nga kabalaka, mga kuan. Kita ko magbuot sa tong damgo. Alang og buhat ag damgo nga nato nga mabalaka ta. So sa atong damgo kita giperminti ang kanang gitawag og bida. Walay disappointments, walay kasakit, walay gira, walay kasuko. So pwede na ang pangutana kay pwede magkana nga mabuhi na lang ta sa ato ang gitawag og virtual life sa atong ginahandom sumala sa atong gusto. Ang pangutana, worthy ba pud na nga mamatyan nato na magsige lang tag una-una ngayahay ta? Okay ba na siya? So, worthy ba na siya nga pakamatyan nato nga naalanta sa ato ang mga plano? Nga hayahay ta sa atong plano, angayan ba nato ng pakamatyan o muadto ta sa reality para mahimo tang angayan kung unsay tinuod nga nahitabo sa atong kinabuhi. So, kini nga section Bayak Hell nagsulti nato no. An imaginary life, ang paghunahuna lang sa ato ang kaugaling gusto is a life that is not developed to actually doing the creator's will. Is a false life. So daw, ang kinabuhi nga wala nato gi-devote sa makagagahom, nga wala magbuhat sa kabubuton sa makagahom is usak ka sayop nga kinabuhi. Na naman si Mordecai, unsa man si Mordecai, he is a very religious one. Usa siya ka religyoso nga tao, pero tungod sa iyang pagka-great one, naghuna-huna pa siya nga gusto pang mulabaw gani bisan sa iyang teacher. Mao to nga nakahimo siya ka mga virtual reality tungod sa iyang pangandoy. Kini nga para siya nag-ingon no, tungod kay ang kinabuhi nga imaginary nga wala magdibot sa kabubuton sa makagagahom is usa ka sayop nga kinabuhi. Og walay bisan kinsa nga tawo nga gusto nga mabinuangan siya bisan man lang sa una-una. Kanang binuangan gani ta murag kuan gani, murag ganing mga suko gani ta nya maabot pa ta usahay mudimanda pa man gani tag magkalisod. Pero kini sa nahitabo kang Mordecai is dili laing tawo nga binuang niya. Siya ra mismo ang nagbinuang sa iyang kaugalingon. Tungod kay iyang gitikasan ang iyang kaugalingon. Gipatuon niya ang iyang kaugalingon sa kinabuhi nga walay pag-antos, walay kasakit, o puro positive ang nahitabo sa iyang kinabuhi. So, that is why it is worth repeating all the details of building the tabernacle. Tungod kay ang kinabuhi, diha sa hunahuna lang is usa ka sayop. Tungod kay ang tama nga pagkinabuhi is ang pagkinabuhi sa kabubuton sa mga gahom. Ang dili pag-uyon sa pagbuhat sa kinabubuton sa mga gahom is usa ka klaseng binuang nga klase nga kinabuhi. Og bisan kinsa walay tawo nga gustong mo binuangan siya sa bisan kinsang tawo. Labaw na sa iyang kaugalingon. So, ang tawo kinahanglan mabuhi sa gitawag og reality. So morning nga parsya karon kinahanglan duha na ka parsya unsa ganito ti Roma og Titsabi karon giusab sa Bayak-Hell aron atong mahinumduman that life is worth living. Na ang kinabuhi sa tao is kanang mahinungdanon kaayo. O kung magbuhat lang ta sa kabubuton sa makagagahom, it is worthy. Worthy kaayo nga magkinabuhi ta diha sa kabubuton sa mga gahom. So, the details of the building of the tabernacle, adding only the word via us, and it was done. Tungod kay nagbuhat siya og action. Gibuhat niya, wala lang siya maghunahuna, masinso ko, madato ko, mabright ko, kundili iyag yung gibuhat, iyag yung gitrabahoan. To stress the infinite importance of actual deed in this physical world. Mao ni ang gitawag og reality of the tabernacle. Because that reality that the tabernacle reveals, tungod kay ang reveals ani is the holy temple in the future, the Beth Hamikdash, the future reality.
And according to Judaism, one of the main accomplishment nga maingon nato it was done by Yakel in the time of Moshe will be the rebuilding of the third temple. So, Moshe will not suffice, dili makontento ang Moshe with big miracles. Dili nga milagro lang nga muralag magic. O usa ka revelasyon nga espirituhanon, dili. But true actual deeds. Pinaagi sa pagtuman yun. Sa pagtuman sa unsa, sa kabubuton sa makagawom, nga makaingon ta sa katapusang panahon, it is done in this physical world. Word kan Hashem will be revealed here. Dili sa langit i-rebuild ang truth, kung dili dinhi. So the commandments are not only higher than the highest heaven, but they actually make heaven on earth. So, Hashem created the heaven and earth. But the whole things of reality will happen on earth because earth is higher than heaven. Mao gani ang tao is higher than angel because physical is higher than spiritual. Because here in physical, we can do our actions. So dinhi, mao ani ang gitawag og katong sikreto sa gitawag og enlivening of the dead. Katong naa sa gitawag 13th principle of Jewish faith na I completely believe that the Moshiach, in the time of Moshiach, that there is a kanang gitawag og resurrection of the dead. So mo ni siya ang sikreto because the resurrection of the dead is the actual done. Mao na ang nahitabo, actual na siya nga mahitabo. Sama na sa bayakel nga moingon humana. O nganong moingon man ang turang humana because it is already resurrection time. And 40 years after resurrection time, then ulam haba is the next. So that Moshiach, so pag-rebuild sa gitawag og build, pag-rebuild sa temple, pag-rebuild karon sa Moshiach, 40 years lang ana. 40 years lang resurrection na. So pag abot sa resurrection ana, sunod ana, ulam haba na. So that Moshiach will cause even the highest soul. Kaya sa Moshiach nga ang pinaka-highest nga soul sama kang Mose o kang Abraham Rabino to live the highest heaven. Kaya niya pabiyaon gikan biyaan ng langit. Unya magpakataw balik in this physical world of action. Sama sa atong gigamit atong niaging Sabado nga Hasidic tales nga si Moshe mas gipili niya nga mawala ang iyang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi lamang pasaylo ang Israel. Mas gipili niya ang physical kaysa spiritual. Tungod kay ang physical mas higher sa gitawag og spiritual. Only here can Hashem's true essence be revealed. Dinhi lang sa yuta, dinhi lang sa physical. Kay tungod kay ang physical is ang earth is na ang gitawag og action. Dito sa heaven wala may action, dinhi ang action. Pero kining tanang action is actually it depend upon all of us. Depende na siya sa tuwa. If we choose to live in a virtual life, kung pilion nato ang gitawag og virtual life, nga mabuhi lang ta sa puro pangandoy, walay buhat, moingon nga, magtuo ko ni Hashem, no, magtuo ko, pero dili gani makamao. Maghuna-huna kung unsay sugo ni Hashem. Tungod kay nabuhi lang siya sa pagpangandoy nga magtuo na ko kang Hashem, pero walay bisan unsa nga paningkamot nga makatuman sa Torah. So virtual life means spiritual. Action means physical. And more important is action than virtual life. Busa mo'y handom ani nga parsya diin gihisgutan og balik to remind every one of us that action is mas maayo sa kaysa gitawag og katong virtual life. Kanang magsigi ingon nagtuman ko pero walay gibuhat. So one more good deed. Usa ka maayong buhat. Sige buhat og maayo ginagmay. Even isan ang hunahuna makakaya sa pagbalik
sa gitawag og scales of life, timbangan sa kinabuhi. And this can make a perfect.